Hello mga ka-grade 10! Ako nga po pala si Azumi S. Almeron at ngayon tatalakayin natin ang suling basa. Naranasan niyo na bang bumasa ng kwento o tula at gusto niyo pang intindihin kung ano ang aral at mensahe nito? Yan ang ginagawa ng suling basa. Hindi lang tayo nagbabasa, kundi sinusuri natin ang akda para mas maintindihan at mapahalagahan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang suling basa at paano ito makakatulong sa ating mag-aaral. Ano nga ba ang suling basa? Ang suling basa ay isang paraan ng pagsusulat o pag-uulat na nagre-review ng isang akda. Ang akda ay maaaring nobela, maikling kwento, tula o sanaysay. At ngayon, tatalakayin naman natin ang mahahalagang bahagi ng suling basa. Meron tayong 6 na bahagi ng suling basa. Una, pamagat, may akda, genre. Pangalawa, buod. Pangatlo, paksa. Pang-apat, bisa. Panglima, mensahe. At pang-anim, teoryang ginamit. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, pamagat, may akda at genre. Ito ang pangalan ng akda. Dito pa lang madalas nagbibigay ng ideya tungkol sa magiging laman ng kwento o tula. Pangalawa, buod. Ang buod ang pinakamaikling pagsasalaysay ng akda mula simula hanggang wakas. Hindi lahat ng detalye, kundi ang pinakadiwa lamang ng kwento. Pangatlo, paksa. Ang paksa ang sentro o pangunahing ideya ng akda. Maaaring tungkol ito sa pag-ibig, pamilya, pakikibaka, o iba pang karanasan ng tao. Ang pang-apat na bahagi ng suling basa ay ang bisa. Ang bisa sa suling basa ay tumutukoy sa epekto ng binasang akda sa isip o damdamin ng mambabasa. Kapag sinabi nating bisa ng akda, ito ay nararamdaman o naiisip ng tao matapos niyang basahin ang kwento, tula o anumang akdang pampanitikan. Pinapakita nito kung paano naantig ang damdamin o nabago ang pananaw ng mambabasa dahil sa mensahe o aral ng akda. Halimbawa, kung ang isang kwento ay tungkol sa sakripisyo ng isang ina, ang bisa nito ay maaaring makapagpaluha o makapagbigay inspirasyon sa mambabasa na mahalin at pahalagahan ang kanilang mga magulang. Sa madaling salita, ang bisa ay ang emosyonal o intelektual na epekto ng isang akda sa mambabasa. Kung paano ito nakakaantig, nakapagbabago ng pananaw o nagbibigay ng aral. Ang panglimang bahagi ay ang mensahe. Ang mensahe ito ay ang nais ipahiwatig o iparating ng may akda sa kanyang mambabasa. Ito ay pinakaaral, layunin o tema ng akda. Ang gustong ipaunawa ng manunulat tungkol sa buhay, lipunan o damdamin ng tao. Karaniwang makikita ang mensahe sa kabuuan ng kwento, sa mga pangyayari at sa mga karakter. Halimbawa, kung ang kwento ay tungkol sa isang batang nagsikap kahit mahirap ang buhay, ang mensahe nito ay maaaring Ang pagtsatsaga at determinasyon ay susi ng tagumpay. Sa madaling salita, ang mensahe ay ang pinakamahalagang ideya o aral na nais ipabatid ng akda sa mga mambabasa. At panghuli, ang teoryang pampanitikan. Ito ang pananaw na gamit sa pagsusuri ng akda. Halimbawa, humanismo para sa damdamin ng tao, realismo para sa tunay na lipunan, at feminismo para sa papel ng kababaihan. mga halimbawa ng teorya. Una, ang humanismo. Binibigyang diin ang kakayahan at dignidad ng tao. Ang teoryang humanismo sa panitikan ay isang paraan ng pagsusi ng akda na nakatuon sa tao bilang sentro ng kwento o tula. Binibigyang diin nito ang kakayahan, kalayaan, talino at moralidad ng tao. Gayon din ang kaniyang mga emosyon at karanasan bilang isang individual. Ang pangalawa
Pangalawa ay ang existentialismo. Tinatampok ang kalayaan at pananagutan ng tao sa kanyang pasya. Ang teoryang existentialismo ay isang pananaw sa panitikan na nakatuon sa kalayaan ng tao na pumili, magpasya at managot sa kanyang mga kilos. Ayon sa teoryang ito, ang tao ay may kakayahang hubugin ang kanyang sariling pagkatao sa kabila ng limitasyon, problema at takot sa mundo. Ang pangatlo, ang realismo. Inilalarawan ang katotohanan at araw-araw na buhay. Ang teoryang realismo ay isang pananaw sa panitikan na naglalayong ipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan at ng tao. Hindi pinalamutian, hindi pinalabis at hindi pinaganda. Sa pagsusuri gamit ang teoryang ito, binigyang diin ang realidad ng buhay, kahirapan, diskriminasyon, korupsyon at iba pang suliraning panlipunan. Ang pang-apat at ang panghuli ay ang feminismo, nakatuon sa karanasan, papel at karapatan ng kababaihan. Ang teoryang feminismo ay isang pananaw sa politikan na sumusuri sa papel, karanasan at kalagayan ng kababaihan sa lipunan. Layunin nitong itampok ang diskriminasyon, pang-aapi at hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan ng babae at alalanin ang kanilang lakas, talino at kakayahang lumaban at magbago ng sarili nilang kapalaran. Ano ang teoryang pampanitikan? Ang teoryang pampanitikan ay parang linti o salamin na ginagamit ng mga mambabasa at kritiko upang masuri at mas maunawaan ang isang akda. Sa pamamagitan ng iba't ibang teorya, makikita natin kung paano ipinapakita ng akda ang pagkatao at damdamin ng tao, kalagayan ng lipunan, pag-iral ng kasarian, mga paniniwalaan at pinahahalagahan sa buhay. Hindi lang simpleng pagbasa ang layunin, kundi pagbibigay kahulugan sa mas malalim na nilalaman ng akda. Kahalagahan ng suring basa. Mahalaga ang pagsulat ng suring basa dahil ito ay nakatutulong upang mas maunawaan ang mensahe at nilalaman ng isang akda. Nagbibigay daan ito upang malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa pagsusuri at kritikal na pag-iisip. Nagsisilbi rin itong paraan upang maipahayag ng mambabasa ang kanyang pananaw at damdamin ukol sa binasang akda. Yun lang po, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa aming aral.